Dinala ni Enzo si Arisa sa kanyang condo unit upang doon muna ito pasamantalang maninirahan at agad naman niligpit ni Enzo ang kanyang mga damit dahil nakakalat ito kahit saan. Nagtataka si Arisa kung bakit may condo unit si Enzo. Nasa coffee shop naman ito nagtatrabaho. Nagsinungaling naman si Enzo kay Arisa na hindi ito sa kanya ang condo unit, sa kanyang kaibigan at nangungupahan lamang siya. Hindi lang isa ang kinakapitan ni Jigo, kundi marami pala ito at lahat sila ay may mataas na posisyon. Lahat sila ay may utang na loob kay Jigo at kung ano man ang inuutos ni Jigo sa kanila, susundin nila ito kaagad. Naging inspirasyon naman ni Samuel ang kanyang anak sa ginagawa niyang paglaban sa kanila ni Roldan. Sisiguraduhin ni Samuel na hindi na malalagay sa panganib ang kanyang anak. Pinuntahan ni Samuel si Boying dahil ipapagkatiwala niya kay Boying ang pagtulong niya sa mga nabiktima ng yayaman tayo. Si Boying ang maging daan para matulungan niya ang mga nabiktima. Ngunit hindi ipapaalam ni Boying sa mga nabiktima na galing sa kanya ang pera. Habang inihatid ni Leia ang kanyang anak sa paaralan sa hindi inasahan, nakita niya si King. Doon pala nag-aaral si King sa paaralan na pinasukan sa anak ni Leia. Makikita mo sa pagmumukha ni Leia ang kanyang pangungulila kay King, ngunit hindi niya ito nilapitan dahil may kanya-kanya na silang buhay. Hindi na niya guguluhin ang buhay ni King. Gayon pa man, nagtanong si Jacob kay Agnes na asawa pala niya ang pulis na nag-handle sa kaso sa anak ni Samuel. Sumagot naman si Agnes na oo. Ang sabi ni Jacob, napanood niyang interview ni Johnny. Mahusay ito. Sinabihan ni Agnes si Jacob na magaling talaga ang kanyang asawa at saka sobrang gwapo pa. Sinabihan ni Jacob si Agnes na sabihin sa kanya kung mayroon ng lead si Johnny doon sa kidnapper. Invested kasi siya dito sa kaso na ito. Para kasi siya nanonood ng crime documentary. Sinabihan naman ni Agnes si Jacob na sa kanila lamang itong dalawa. Yung asawa niya pogi lang ito pero gustong-gusto lang ni Johnny ng limelight dahil gusto lang ito magpasikat. Pero ang totoo, wala pa talaga itong nasosolve na kaso at mukhang naniniwala naman si Jacob sa sinabi ni Agnes. Agad naman ipinaalam ni Jacob sa kanyang kuya na hindi na nila po problemahin ang asawa ni Agnes dahil mukhang pulpul naman ito. Hinahanap naman ni Roldan si Samuel dahil hindi niya ito nakikita. Kaya chinik nila kaagad ang wallet, baka may ginagawang kalokohan ito si Samuel. At nagulat na lamang sila dahil bawas na ang pera sa wallet. Kinuha na pala ni Samuel ang pera sa wallet at inilipat niya ito sa kanyang account. Mukhang may pinaplano si Samuel para sa pera. Pinuntahan kagad nila Roldan si Samuel sa kanyang tibol. Ngunit sa kanilang pagdating doon, wala si Samuel. Itinuro naman ng babae na nasa conference room si Samuel. Kaya agad na nga sila nagtungo doon. Pero nagulat na lamang sina Roldan dahil nakipag-meeting pala si Samuel sa kanilang kliyente. Hindi sila gumawa ng gulo sa kalagitnaan ng meeting. Umalis na lamang sila sa conference room at hihintayin na lamang nila ito matapos para kausapin nila si Samuel. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.